Yun, kain po. Good morning. So, let's meal for this time. Tapa with egg and then salad. Cucumber, and celery, fish, sardines, plus coffee. Siyempre, ang coffee natin is yung barley. Ayun. Daily po natin yan tinitip. I'm sorry. Face mask pa ako kasi kaso ko yung alaga ko kanina. Kain po tayo. So, around 8:30 breakfast ko dito sa work ko. Dito sa Israel. Working as caregiver. So, 2.5 years na ako dito sa Israel. So, working with my new employer. 1 year and 5 months ago. So, unang employer ko is namatay, 10 months. And then, nakahanap ako ng bagong employer. So, eto na yung present. So, 1 year and 5 months ko na sa kanya. He is a stroke patient. So, okay naman sila. So, magpasahod, okay lang din. So, medyo mabigat yung trabaho kasi stroke patient siya. From bed to bed, all activity of daily livings niya is nakasupport ako. So, parang ako yung tungkod, pinaka-guide niya. So, every time na mabangon siya, so may exercises prior getting up from the bed, taking a shower. Siyempre, papaliguan ko rin siya. Magsi-CR. And then, bibihisan. Pagpiprepare ng pagkain. Serving the food. Siyempre, ako rin nagluluto, no? After nun, coffee pa. Then, sometimes pag mataas yung blood sugar, so insulin dependent din yung patient o yung inaalagaan ko. So, from stroke, CVA, so meron ding diabetes, and a lot of medicines din na iniinom niya, maintenance. So, parang may problema din sa prostate niya. Nahirapan magdumi minsan. So, meron siyang almoranas or yung hemorrhoids. Giving the regular exercise daily. Once, twice, from upper extremities to lower extremities. So, ang kamadong katawan niya is yung right side. So, right hemiplegic. Stroke patient, CVA. So, ang affected na utak niya is, kung right ang affected na body mo, so yung utak is left side. Left hemisphere naman ang affected na utak niya. So, yun. Every day, once, twice, back and forth, hinahatid ko siya sa shul or synagogue. So, yung shul or synagogue is simbahan. Yung Christian is yung simbahan nila. So, yung alaga ko is religious.
differentiating yung dati kong alaga is a Russian Israeli. Ang difference yung ngayon is religious naman to. So kung ano yung the way na pagdadamit sila, ibang-iba yung dun sa una. So pag religious kasi maraming restrictions yan. Like for the kitchen, silverwares or yung utensils, magkaiba yan. So separate ang milk or dairy, pati sink, different din. The other way around, so meat naman, ibang sink din. So dalawang sink nila. And at the same time, iba rin yung tinatawag nilang parbs. So you can mix parbs in milk or dairy or in meat, but hindi pwedeng ihalo din yung sa gagamitin. Hindi pwedeng i-touch. Like kung nag-serving ka ng parb, usually hindi dapat natatouch yung plates or na ginamit mo dun sa parb na food. And then sometimes pag luluto ka ng mga like fish, so separate yung plates. Sometimes magamit kami plastic wares lang. And then yan, giving the exercise, sabi ko nga, head to toe, upper and lower extremities, kasi nag-stiff na siya. So naka-flex. So from fingers down to wrist, elbows, hanggang sa may shoulders. Walking exercise, stretching, flexing, extension, massage, included na rin yun. Some stationary workouts or exercises are, siyempre, meron yung hand bicycle, meron yung parang nagbe-baseball ka, so with the bat, improvise ko lang din. So throwing yung ball sa kanya, then i-hit ng ganun, so left and right, so magkaiba yung position. Then exercise yung knees, flexion, extension, then at the same time, so mamassage ko rin siya, kasi using yung may braces sa paa para maging stable yung pagtayo niya. Minsan nagkaano yan, parang kumbaga, alam niyo yung edema, parang edema na ganun, pero hindi siya yung usual na edema. So parang namamaga lang din siya pag hindi siya na gagalaw or yung alam mo, hindi na exercise. So need kong i-massage din. Stationary bicycle din, while sitting on his wheelchair. Gumawa rin ako yan. Previously, hawakan ko lang yan. So yung persa ko, hawak din. And then, tinatali ko siya para hindi mag-move yung chair at yung stationary bicycle. Exercises usually finish up to 45 minutes, 1 hour. Minsan yung pinakamatagal, 1.5 hour. Bakit kamo? Kasi daming nadadagdag. Sometimes tinatamad pa yan. Yung tinatamad na oras is like 45 minutes. Ang pinaka maiksi is 30 minutes. Kumaga may mga biglaang lakad kasi after niya mag-exercise, i-idlip muna yan. 30 minutes, 45 minutes, 1 hour. And then after niya,
dating na alas 12. Minsan 12:30. Kasi 1.5, ganun natutulog minsan. Pinakamahaba. Then prepare na naman ng food for the noon. The favorite food niya sa noon is yung pasta. Pasta with cheese. And then, plain lang talaga siya. Tapos with yung herbs and condiments. So, tataktak niya lang yan from yung mga binibili namin or ginagamit namin is sinishipan nila galing sa US. So, yung Beagles seasonings. So, may spices, spicy, and then, yun, may garlic, lime, magkakaiba, salted, and then, meron yung talagang sili or spicy, very spicy. And then, habang kumakain siya, so, prepare na rin ako ng food ko for actually in the morning. So while eating yung breakfast niya, habang kumakain, prepare din ako ng food ko. Mabilis ang kain, kagaya ngayon mga 8:30 nag-start, dapat finish na ako niya ng 15 minutes. Kain, kaunting painit, so microwave. Minsan hindi talaga ako nagluluto dito kasi alam mo kung bakit. Wala nang oras. Minsan yung mga leftover food nila, usually hindi ko gusto yung siguro nung first time na nandito ako, na-miss ako, lalo na yung dati kong amo. So I'm cooking with my own together with the wife of my employers. Happy na magluto kasama yun. Pero now, diba kasi, so usually hindi lang mag-isa yung inaalagaan ko now. Hindi nabanggit sa akin na dalawa pala sila magkasawa. Though hindi naman gaanong alagain yung asawa, pero may Parkinson's din siya. Yung Parkinson's niya is severe na, so titik ng medicines. And then meron siyang naikabit na device sa utak niya para makontrol yung shaking niya. Minsan nakakatulong din doing the laundry, pero usual medyo do this do that din. So and then alam mo namang Parkinson's shaking, so magkakape o ng pagkain, so may mga mugmog kaya kalat na dati talaga. Lahat ng parang sinusundan ko yung kung ano yung kalat niya, ano yung mga mugmog, kasi matatapakan yan, magkakalat yung dumi sa flooring. So kahit gusto mong maglinis na maglinis. So ayun. And then yun, mahirap kasi ayun nga, mapagkadudis-dudad siya. At ang nagutos sila dito, so could you please, may please siya, tapatanong pero in a way na nag-uutos na sila. Could you please, can you do that, can you do this, could you please get this, something like that. And then ayun, so minsan pag Shabbat or Saturday na tinatawag na Friday, prior ng ng off ko, yun pa yung time na nagmamadali na ako. Alam mong nilaan mo yung kaunting oras para mag-prepare na para sa sarili mo, no? Pawis na pawis ka. Minsan ang pagligo mo, pag-prepare mo is mabilisan pa. Iwanan mo yung kwarto mo na kalat-kalat pa. Pagdating mo, kalat din. Kasi nga, nagmamadali ka kasi yung oras din, kung alam mo kung kailang mag-off ka, nagmamadali ka, madami pang mga pa-etchoberotche na papagawa yung asawa. Like, ayun, tutulungan siya magluto ng para sa Shabbat, mag-prepare, maggawa nung anong mga binibili nilang, kasi tinataon pa nila na mamalengkehan ng Thursday or Friday mismo. So, ang dami ilalagay, sasalansan sa ref, lilinisan bago ilagay. And then pumupunta yung mga apo galing Jerusalem. So, sabi pa, can you please cut any fruits na kakainin nung So
patay oras. Alam mo, minsan, paalis ka na. May 5 minutes ka na lang. Tapos, can you please cut this? Fruits, ganito, ganyan. Kasi pupunta yung mga apo ko, yung anak ko. So, yung 5 minutes makonsume na. Minsan, talagang naiiwanan pa ako ng bus ulit. Magantay ka na ng 30 minutes, 45 minutes, 1 hour. Ganun, depende sa bus kasi. And then, ayun, yung alam mong may pagod ka na, tapos may utos, mainis ka talaga. Na yung nilaan mong 5 minutes na lang para umalis, mag-prepare kasi lalabas mo pa yung mga basura dahil naglinis ka nga up and down. So, nandito ako sa 2nd floor. So, andito lahat yung gamit ko. Isang kwarto, yung pinakamalaking kwarto rin naman nila. May bathtub. May sariling CR. May kwarto. So, yun. And then, ayan. Before pa ako umalis, so, syempre, pakakainin ko yung alaga ko. Friday. So, usually, sabi ko nga, 1 o'clock. So, kumakain na yan ng lunch. So, favorite pasta niya na kinakain. And then, after pa niyan, after kumain, siyempre, mag-ano rin, minsan coffee or juice. Walang tubig-tubig sa kanila, kaya mataas din ang sugar. So, every time tumataas, nagbibigay ako ng insulin. And then, pag mababa, siyempre, pakainin ko siya ng something sweet, apple, fruits, or magcho-chocolate yung or juices. And then, ayun, pagkatapos naman nun is, dati, actually, after niya kumain, exercise pa yan, bago ako mag-rest. So, wala akong rest sa umaga. Meron minsan, kumbaga, time management na lang din. And then, yun, ginagawa ko yung work. Sabi ko nga, hindi ko pa nabanggit. So, 6 a.m. sharp. Pinababa ko na yan. Paggising ko, langong-lango pa ako. Kagaya na, sakit pa ng batok ko. Hindi ko alam, mababa na naman ito yung BP ko. Tapos, alam mo yan, pag matutulog. So, after ng lunch kasi, so, medyo maluwag yung oras ko. 2 hours, 3 hours. So, nandito naman ako sa taas. So, doing my business as Xiaomi King and JC Dropshipping business. So, ginagawa ko naman yun. Time management lang din talaga. Then after that, so, prepare naman ng food. So, mga frozen foods, nilalabas ko na pag umaga. And then, lulutuin ko na lang about 5. Or minsan, 6. Ganun. So, ayun. Sabi ko kanina, pagkatapos mga kumain, minsan pag umaalis ako, nagmamadalian na ako. Tapos biglang matatai. No, sorry for sa word pero ayun nga, magbabawas sa, alam mong nalalaan na lang ng 1 minute, 2 minutes para tumakbo sa waiting shed para kasi may oras ang bus dito. Saan talaga naiiwanan ako, mag-antay naman ako ng 30 minutes to 1 hour. And siyempre, mamadali. Tapos, yung babae, do you still have time? Sabi nga, so may oras ka pa para, kasi may papagawa sana ako, hindi ko kayang gawin. So, before you leave, pwede bang gawin mo to? Something ano. Then, ako naman, siyempre, parang patanong lahat, pero nag-uutos na yun. Minsan, umaayaw din ako kasi I don't have enough time na I need to go to the bus. Sabi kong ganyan. Mamadali talaga. Pawis, siyempre may magamit ba, imbis na magpapahinga na nga lang. Yun. And then paghapon, pag weekdays, dito magluluto na naman. Prepare. Minsan, yan, before pa kumain o kaya magdarasal pa yan. And then, pa pala, pagtanghali, isang nag-alauna or after niya kumain or before kumain, pag natamaan ng dasal, pupuntahin, tutulak ko na naman papuntang shul or synagogue. And then, mahirap kasi lalo na ngayon, actually itong kamay ko is broken or fractured bones galing dito gawa dito dahil sa trabaho ko. So, mahilig silang maglalabas.
activity ng alaga ko, ng asawa, ng mga pamilya, anak, apo. Kahit nga makakilala lang na ganun, basta invited sa lahat ng event, occasions, holidays, sa circumcision, birthday ng anak, apo, kakilala, lahat pinupuntahan yan. So risky sa akin. So ito na way back last year 2004. So that was April. So accidentally nahulog ako sa kabayo. So hindi naman related sa work, di ba? Sumama ako, sinama ako. Hindi naman ako pinilit na sumakay sa kabayo, pero as an experience, sabi ko, okay lang. Kasi gusto ng mga apo na sumakay ako. May experience ko rin daw. Iba-iba. Kasi sabi ko, maybe there's no difference na sumakay ng kalabaw sa kabayo ka ako. Mas mataas nga lang ganun. Tapos, ayun. Accidentally, pagbaba ko, naipit yung paa ko dun sa tapakan. So, hindi ako alis kagad sa kabayo. So, nabitin ako. So, yung kamay ko is naitukod ko. So, nag-twist. So, mayroon akong relo ko nakalagay. So, actually, yung buckle niya natanggal pa nga. Tapos, medyo mahigpit yung sweatshirt ko. That was winter din nun. Medyo malamig. And actually, natapos na yung horseback riding. So, walang naging problema yung pagbaba na lang, getting out from the horse. So, very complicated. Simple, but it was a bad fall, sabi nga ng doktor. So, akala ko noon na-dislocate lang. Talagang nagganon na. Kasi dito sa wrist nagganon, lumubok agad. So, inayos ko. Hinila ko, pinahila ko kasi hindi ko kayang hilain. Hanggang nag-okay naman. May narinig akong ganon, crackles or crackling. So, and then hinawakan ko, binenda ko. Sakto, meron din silang yellow dun sa area. Nilagay ko. And then habang nahawakan ko, nilagyan ko ng belt. Yun, sabi ng doktor, akala ko lang, talagang dislocated lang. Pero fractured na pala. So, yung tibia and fibula, ulna and radius kasi sa kamay. Ulna and radius, so fractured yun. So, nilagyan nila ng plates and screws. So, may plates and screws na to. So, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February. So, 10 months na siya. And now, series of hearing with regards sa medical condition ko. Actually, ito, parang normal siyang ginagala ko, pero may sakit. Twisting, flexing, extension. So, hindi na siya normal. Titignan mo, hanggang yan masakit na pag sinusoblan. Yan. Then nasingit ko lang kasi in related sa ginagawa ko is ito na merong may hindrance na may na hindi ko magawa siya ng normal yung ginagawa ko, unlike before. Alam niyo pa nung na disgrasya ako, tuloy-tuloy pa rin nagtatrabaho ko. Almost 1 month before ako na operahan, na dapat 5 to 1 week dapat na operahan ako, pero nagkaroon kasi ng problema sa insurance ko. So inayos ko muna. May problema dito sa mga amo ko. Hindi ko siya pabahayin na kasi legal matters din yun. So until now, meron akong mga hearings, legalities with the attorney ng embassy. And yun, babalik-balik ako sa national insurance para kahit pa paano may makusahan ako, pero until now 10 months wala pa rin. So pag nag 1 year na kasi yan, wala na, parang rejected na lang. So the last time na ako is yung case is case appeal is rejected. So now meron na naman akong appearance. I don't know kung ano na namang hearing yun. Check up again with the medical team. Yun. And then, cut the story. Every afternoon, so prepare ng pagkain. Kakain kami 7 or 8, depende sa niluto ko. And then,
may konting rest. Minsan lalabas yan paggabi. Babalik kami ng 11, 12 or 1. May mga event lalo pag malayo. Dating na namin yan 1, 2 or pinaka late 3. Matutulog late na talaga. Ang regular na tulog niya talaga pag regular days, pag wala namang lakad. So 11:30 pinakamaaga na yan. Then hanggang 12. So ilan na lang yung oras ng tulog ko, and then 6 AM sharp gising na naman, trabaho na naman. So ayun yung routine ko. So ayun, nagkakaroon ng parang mental and physical or health problems minsan sa akin kasi yung biglaang lakad, kulang sa tulog, mentally actually ayun nga, medyo nakaka-burnout din dahil sa routine at ginagawa mo. Do medyo mataas din yung sahod, pero hindi siya worth it para kasi alam ko dati yung lalaki lang ang kasama ko dito. Akala ko libad, yung sinasabi nilang libad is single lang. So kasama pala yung asawa, and then yung family, come and go. Yun, medyo mahirap. So yan guys, tapos na. So mamaya tatawagin ako, gusto ko mag-rest at least 15 to 30 minutes, 20 minutes. Makaidlip muna ako. Okay, bye guys. So next time ulit, kwento ako sa buhay ko as caregiver here. So sa nakakalam, wala silang alam. Sa mga nakakilala sa akin, so hindi nila alam yung buhay. So as caregiver here, so, alam ko yung mga OFW dyan, caregiver Israel. So minsan alam nila okay si Nash, okay si ganito, pero deep inside, so may mga ganon. So some recordings na ganito. So wala rin kasi ako nakakausap na usual na regular. So sa business meron din. So friends, actually wala nag-ano friends. Ayan, so bye for now. Thank you for listening.